Mapapagamot ko na rin si Papa dahil may trabaho na ako. Masayang sabi ni Sofia nang makita niya ang bus. Pagkasakay niya ay gusto niya na sanang sa may bintana umupo pero may nauna na. Dahil mahaba pa ang biyahe ay natulog na muna siya. Nang magising si Sofia ay napangiti siya nang mapansin na malapit na siya. Malapit na rin. Nakangiti niyang sabi, Wala ka sa kwarto mo para matulog. At hindi una ng balikat ko para patungan ng ulo mo. Napatigil si Sofia nang marinig ang pagsusungit ng katabi niya. Ay hala, sorry po. Paghingi niya ng pasensya rito. Ang baho ng hininga mo. Napatakip pa ang lalaki sa ilong nito. Napatakip si Sofia sa bibig niya at palihim itong inamoy. Pero hindi naman ganun kabaho ang bibig niya para mag-react ito na para bang amoy imbornal ang hininga niya. Mabango kayang hininga ko. Sa sobrang inis si Sofia ay hiningahan niya pa ang mukha ng binata. Ano ba? Hindi ka ba nakakaintindi ng salitang mabaho? Pinaamoy mo pa talaga. Dahil sa malakas na boses ng lalaki ay may napapatingin na sa kanila. Hindi mabahong hininga ko. Kung meron mang mabaho rito ay ikaw yon. Kasi hindi magandang tabas ng dila mo. At kasing baho ng ugali mo, ang hininga mo. Malakas niyang sigaw dito. Mabuti na lang at nakarating na rin si Sofia sa destination niya. Kaya hindi na niya makikita pa ang mukha ng lalaki. Kay bastos ng bunganga, hindi naman mabaho ang hininga ko ah. Kung masama ang araw niya, wag niya akong idadamay. Ang kapal ng mukha, sinisira pa ang araw ko. Sana hindi ko na makitang lalaking yun. Nag-iinit ang ulo ko sa kanya eh. At kumukulo ang dugo ko sa pagkawalang hiya niya. Patuloy na pagmamaktol ni Sofia hanggang sa nakarating siya sa hasyenda. Napahanga siya sa sobrang ganda at lawak ng lupa. Sinalubong naman siya ng isang matandang katulong. Mabuti naman at dumating ka na. Halika na rito dahil dadating na rin si Sir Jackson mamaya. Sabi pa ng matanda sa kanya. Tayo lang po. Hindi mapagilang tanong ni Sofia nang mapansin niyang sila lang dalawa sa loob ng malaking bahay na iyon. Ay nako, kung alam mo lang iha kung gaano kahirap ang posisyon ko. Dahil halos linggo-linggo na lang ako naghahanap ng katulong para ipalit sa mga nag-resign. Sana talaga tumagal ka na rito na kahit isang buwan man lang. Para makapagpahinga na rin kami sa paghanap ng katulong. Nai-stress pa na sabi ng matanda. Ay nga pala, ako si Aling Lourdes. 30 years na akong katulong sa bahay na ito. Mapapansin mo naman siguro ang katandaan ko. Ikaw si Sofia, hindi ba? Opo. Mabuti. Ilagay mo na yung mga gamit mo sa magiging silid mo rito sa mansyon. Dahil sasalubungin pa natin si Sir. Tinuro sa kanya ni Aling Lourdes ang magiging silid niya. Panay pa ang pagkukwento nito tungkol sa amo nilang si Jackson. Sobrang sungit po ba talaga niya? Hindi niya mapigilan ang mabahala. Eh bakit? Suko ka na ba? Tanong ni Aling Lourdes. Hindi ah, kailangan ko lang malaman kung anong level ng kasungitan niya para naman mahanda akong sarili ko. Mayabang na sagot ni Sofia. Natawa naman sa kanya ang matanda. Alam mo, gusto kita. Naku Aling Lourdes, lalaki po ang type ko. At saka mga 2 years older lang po sa akin. Biro pa ni Sofia, dahilan kaya mas lalong natawa ang matanda. Ay sana talaga magtagal ka rito. Sana habaan mo pa ang pasensya mo. Nang dumating na ang amo nila, ay kaagad nila itong sinalubong sa may pinto. Nang bumukas ang malaking pinto, ay unti-unting nanghina ang tuhod ni Sofia dahil sa kaba nang makita ang taong papasok sa loob. Hinihiling niya na sana bumuka ang lupa para kunin siya nang mapako ang tingin ng lalaki sa kanya. Hindi pa nga siya nag-iisang araw ay baka mawala na siya ng trabaho dahil ang lalaking nakaaway niya sa bus ay ang amo niya. Who is she? Tumaas pa ang kilay ng lalaki habang nakatingin sa kanya. Siya po si Sofia, sir. Ang ipinalit namin sa katulong niyo pong nag-resign. Kakarating niya lang dito. Galing siyang probinsya. You're fired. Malamig nitong sabi at nilampasan siya. Gulat na napatingin naman sa kanya si Aling Lourdes bago ito humabol kay Jackson. Napayuko na lang si Sofia sa sobrang kahihiyan. Sir Jackson, si Sofia na lang po ang last na makukuha nating kasambahay. Kung papaalisin po natin siya rito, ngayon baka sa susunod na buwan pa nila tayo mabigyan ng bagong magtatrabaho bilang katulong. Patuloy na pangungumbinsi ni Aling Lourdes. Huminto si Jackson sa paglalakad at hinarap sila. Tumingin muna ito kay Aling Lourdes bago naglakad papalapit sa kanya. You want to work here?
Opo, wala sa sariling napatango siya. Napatras pa si Sofia nang sobrang lapit nito sa kanya bago ito may ibinulong. Gagawin ko impyerno ang buhay mo rito sa pamamahay ko. Pagsisihan mo na sana umalis ka na lang ng unang araw mo pa lang dito. Kaysa magtiis ka pa magtrabaho sa asyenda ko. Then good luck. Pagkatapos itong bumulong sa kanya, ay umalis na ito at nagtungo sa silid. Kaagad namang lumapit si Aling Lourdes sa kanya at pakiramdam niya ay nangihina ang tuhod niya sa sobrang kaba. Kung hindi lang talaga niya kailangan ng pera, ay kanina pa siyang umalis at nag-resign. Sa ugali ba namang pinakita sa kanya ni Jackson sa bus, ay alam na niya ang masuwit na tinutukoy ni Aling Lourdes. At isa pa, sa pagtatalo nilang dalawa ni Jackson sa bus, ang nagpapatunay na magiging mahirap ang buhay niya bilang katulong. Dahil sigurado siyang gaganti ito at pahihirapan siya. Lord, guide me. Palihim niyang pagdarasal. Hindi nga siya nagkamali dahil unang araw niya roon ay pabalik-balik siya sa taas at baba para kunin ang inuutos ni Jackson na pwede namang sanang sabihin na lang lahat para masabay na. Ngunit iniisa-isa pa talaga nito. Ayos ka lang ba? Hinihingal ka na. Ako na lang kaya dyan? Hindi na po. Baka mas lalo lang akong pahirapan ni Sir Jackson eh. Ako pong inutusan. At saka po wag po kayong mag-alala. Maliit na bagay lang po ito. Kumindat pa siya sa matanda na ininakyat na sa silid ni Jackson ang inutos nitong baso. Lagyan mo rin ng tubig. Binalik sa kanya ni Jackson ang baso. Ngumiti si Sofia at kinuha ang baso bago bumaba para lagyan ito ng tubig. Pagkarating niya ay binigay na niya kay Jackson ang inutos nito. Lagyan mo ng powder juice. Hanggang sa walang katapusan nitong utos sa kanya. Hindi aakalain ni Sofia na magsusurvive siya ng 1 linggo sa asyenda. Ang galing nga, ang lakas ng fighting spirit mo. Natawan na lamang si Sofia. Kung hindi lang niya kailangan ng pera ay hindi siya magtitiis na pagsilbihan ang masamang lalaki yun. Sofia! Napatigil siya sa pakikipag-usap kay Aling Lourdes nang tinawag na naman siya ng demonyo. Bakit po, sir? Ibili mo ako ng kape. May malapit ng coffee shop. Makikita mo yun paglabas mo ng asyenda. Tapos sumunta ka sa may kalsada. Tatawid ka at makikita mo tinutukoy ko na coffee shop. Black coffee. Sige po, sir. And also, huwag kang gagamit ng kahit anong vehicle para iwas polusyon. Maglakad ka. Pinigilan niya ang sariling malakas na isara ang pinto ng silid ni Jackson. Wala na rin naman siyang magagawa kung hindi sumunod dito. Malalaman kaagad ni Jackson kapag may nilabag siya sa mga utos nito na para bang marami itong mata kahit saan siya magpunta. Nilakad niya ang malawak na lupain ng asyenda hanggang sa makarating siya sa gate. Mahaba-haba pa ang nilakad niya para makarating sa may kalsada. Tumawid siya at hinanap niya ang tinutukoy nitong cafe. Binili na rin niya ang inutos nito at bumalik na sa mansyon. Kalma, exercise ko na rin to. Binigay niya kaagad kay Jackson ang nabili niyang kape. Kaagad naman itong ininom bago tumingin sa kanya. Malamig na. Ipagtimpla mo na lang ako ng kape. Nakangising itong sabi. Napapikit si Sofia. Hinabaan pa niyang pasensya niya. Kinuha niya ang kape nito at nagtungo sa kusina. Sinubukan niyang tikman ng kape, ngunit kaagad niya na ring nadura. Ang pait. Kaya siguro sobrang bitter ng ugali niya. Hindi mabuti sa kanyang mapait na kape. Talagang sinadya niya ba talagang maglakad ako para lang lumabig yung kape. Pinabili pa niya ako roon kung utusan din naman niya akong magtimpla. Reklamo ni Sofia habang nagtitimpla ng kape. Maaga siyang tatanda dahil sa pasaway niyang amo. Nakakunot na naman ang noo mo. Biro sa kanya ni Aling Lourdes nang makita siya nitong nagtitimpla ng kape. Alam mo, Aling Lourdes confirmed na talaga. May saltik sa utak niyang si Sir Jackson. Akalain mo, pinabili niya ako ng kape roon tapos hindi niya iinumin. Inutusan niya pa akong ipagtimpla siya. Tinawanan lang siya ng matanda. Ako ang matanda sa ating dalawa, pero para naging magkaedad na tayo sa sobrang stress mo sa buhay. Asarin mo pa ako. Ngunit mas lalo lang siya nitong tinawanan. Binigay na niya kay Jackson ang naitimpla niyang kape. Pagkatapos nun ay wala na itong inutos sa kanya. Walang araw na hindi siya nababadrip sa boss niya. Ngunit wala rin naman siyang magagawa dahil binabayaran naman siya nito. Malaki rin naman ang sweldo sa kanya ni Jackson. Kanina ka pang tinatawag ni Jackson. Pinuntahan niya si Aling Lourdes sa hardin. Naisipan niya kasing alagaan ng mga bulaklak na naroon upang di malanta.
Nagmamadaling bumalik si Sofia sa loob. Sinalubong naman siya ni Jackson dala ang malaki nitong aso. Magiging busy ako, kaya hindi ko siya malalakad sa labas. Ikaw na lang. Seryoso ba ito? Sa sobrang laki ng aso ni Jackson, ay baka lumipad na siya kapag tumakbo ito. Hindi na siya nakapagreklamo pa nang naunang lumabas ang aso. Snow naman kasi. Kahit palagi ka pang lumakad-lakad, hindi ka napapayat. Pag-uusap ni Sofia sa aso. Araw-araw na lang masakit ang paa niya dahil kay Jackson. Kung ano-ano na lang ang inuutos nito sa kanya. Kalma, binabayaran ka. Pagpapakalma niya sa sarili. Nung una ay smooth lang naman ang paglalakad niya kasama ang asong si Snow. Nang bigla na lang itong nakakita ng maliit na bola na nilalaro ng mga bata. Mabilis itong tumakbo. Hindi niya napaghandaan ang bigat nito kaya bigla siyang nadudnod sa sementong kalsada. Shit! Aray ko! Malakas na napasigaw si Sofia sa sakit. Mama, ayoko na rito! Pagkakuha ni Snow ng bola ay kaagad itong lumapit sa kanya. Ikaw namang aso ka, hindi ka nagsasabi. Huwag mo kong dilaan dyan di ako natutuwa. Palinermon niya sa aso na dinidilaan siya. Halos mapaiyak na siya sa sobrang sakit nang dumudugo niyang tuhod at siko. Kinuha niya ulit ang tali bago naglakad na pauwi. Diyos kong bata ka! Bakit ang dami mong sugat sa katawan? Yung aso po eh. Nakanguso niyang tinuro ang aso. Hindi na niya napigilan pa ang maiyak sa sobrang hapdi ng sugat sa katawan. Ano nangyari? Ayos lang ba si Snow? Kaagad din nilapitan at chinek ni Jackson ang aso kaysa sa kanya. Pero oo nga naman, sino ba siya para i-check nito? Si Aling Lourdes na ang nag-asikaso sa kanya at ginamot ang mga sugat niya sa katawan. Masama niyang tiningnan si Jackson na nasa aso pa rin ang atensyon. Kung nakakamatay lang ang tingin mo, kanina pang nakahandusay si Jackson sa sahig. Biro pa sa kanya ni Aling Lourdes. Kainis kasi. Napakalaga sa kanya ni Snow. Yan lang nga itinuturing niyang pamilya. Mahinang paliwanag nito. Pag-aksyon natawa. Oo nga naman. Mukha kasi siyang aso. Asong ulol. Natawa na lamang sa kanya si Manang. Pinagpahinga na siya nito at hindi muna pinagalaw para madaling gumaling ang mga sugat niya. Ayoko na talaga sa asong yan. Irita niyang sabi sa sarili. Cute sana pero mukhang nagmana sa may-ari. Hindi siya makahiga ng ayos dahil panay pa rin ang paghapdi ng mga sugat niya. Kinabukasan ay bumalik na siya sa trabaho. Magaling na ba yung sugat mo? Gamutin mo ulit. Si Aling Lourdes lang ang palaging nag-remind sa kanya na gamutin ang sugat niya. Pero napapansin ni Sofia na hindi na siya masyadong inuutusan ni Jackson. Siguro dahil sa sugat niya. Mas mabuti na rin iyon. Nako, tigilan mo na yung pagtingin ng masama kay Sir Jackson. Siya nagpapaalala sa akin na gamutin ang sugat mo. Napatingin siya kay Aling Lourdes. Hindi makapaniwala sa narinig mula rito. Baka sinasabi niyo lang yan para tigilan ko ng pagsasabi ng masama kay Sir Jackson. Totoo nga. Siya na nga nagbibigay ng gamot mo eh. Alam mo kasi yung si Jackson, hindi yan mahilig mag-express ng emosyon niya. Mabait naman talaga ang batang yan. Ayaw lang niya magtiwala ulit, kaya lahat ng tao na malapit sa kanya ay sinusungitan niya. So, sinasabi mo po, ang love language niya ay magsungit? Napataas bigla ang kilay ni Sofia. Parang gano'n na nga. Natatawa pa ang sagot ng matanda. Napailing na lamang ang dalaga. Nang magamot nito ang sugat niya, ay tinulungan na niya si Aling Lourdes sa kusina dahil wala namang iniutos sa kanya si Jackson. Parang gusto ko na lang magkasugat lagi. Biro pa ni Sofia. Hanggang sa hindi nagtagal, ay unti-unti na rin gumagaling ang sugat niya. Akala niya ay maililihim niya ito kay Jackson, ngunit parang alam nito lagi kung anong nararamdaman niya. Anong truck yan? Tanong niya kay Aling Lourdes nang mapansin ng isang malaking truck na pumasok sa asyenda. Baka kay Jackson iyan. Hindi nga ito nagkamali dahil ilang saglit lang ay lumapit sa kanila si Jackson. Nakita mo yung isang truck na yan. May laman yung mga kahon. At pakidala ng mga kahon sa office ko. Alam mo ng office ko ay nasa right side ng kwarto ko. Huwag kang malito. Utos ni Jackson sa kanya. Kahon? Buhat? Napailing si Sofia sa isip niya. Sigurado siyang marami ang bubuhatin niya at paulit-ulit na naman siyang babalik sa paakyat pababa. Sir, masakit na po yung sugat ko eh.
kunwaring pag-iinarte niya rito. Huwag mo nga inuto. Magaling ka na. Dalian mo. Napatalon si Sofia sa gulat nang malakas na naman siya nitong sinigawan. Konting pahinga lang pala, bumalik din sa dati ang lahat. Maghihirap na naman siya sa amo niya. Hindi na siya nakapagreklamo at sinunod na lamang ang utos nito. Ang bigat naman ito, parang tanga. Reklamo niyang muntik na niyang mahulog ang mga kahon sa sobrang bigat. Ano bang laman nito? Bato? Kahit na ano pang reklamo niya ay parang walang naririnig si Jackson. Siya lang din ang mapapagod. Pagkapasok niya sa office nito, ay biglang sumalubong sa kanya si Jackson. Dahilan kaya siya nawala ng balanse. Napasigaw siya sa gulat at nabitawan ang kahon. Nag-abot ng kamay si Jackson. Akala niya hihilahin siya nito para hindi siya matumba. Ngunit, mas inuna nito ang kahon kaysa sa kanya. Aray! Malakas niyang daing dahil tumalbog pa talaga ang puwet niya sa sahig. Akala niya ay siyang hahawakan para hindi siya matumba. Mas inuna pa nito ang kahon kaysa sa kanya. Pinagpagpa nito ang kahon at pinasok sa loob na parang walang nangyari. Careful. Kapag meron ka nasira sa mga kahon na yan, ikakaltas ko yan sa sahod mo. Masungit pa nitong sabi. Nang umalis si Jackson ay inambahan niya ito ng suntok at walang ingay na sumigaw. Tumayo na siya at bumalik sa trabaho para madali niya itong matapos. Madalim na nang matapos siya sa pagbubuhat ng mga kahon. Pakidala ng kahon sa silid ko. Utos pa nito sa kanya nang napansin nito nagpapahinga siya sa may hagdan. Po, Hindi ko na uulitin ang sinabi ko. masungit na naman itong sabi at umalis. Inisa na pa sa bunot si Sofia sa kanyang buhok at pinagmumura ang amos sa isip. Simula nung gumaling ang sugat niya ay walang tigil na ito sa pagpapahirap sa kanya. Pet peeve ko na talaga yung si Sir Jackson. Iritan niyang sabi kay Aling Lourdes. Anong pet peeve? Kayo talaga mga bata. Ang dami niyong alam na salita. Pet peeve po, Aling Lourdes. Yung ayaw mo o yung taong ayaw mo. Pinaikli ko lang yan para madaling maintindihan. Paliwanag ni Sofia. Ang mahalaga ay tumagal ka ng 1 buwan dito. Congrats! Pumalakpak pa si Aling Lourdes. 1 buwan na pala. Umiiling na sabi ni Sofia. Hindi makapaniwalang tumagal siya sa asyenda ng masungit niyang amo. Wala yatang araw na hindi niya ito minumura sa sobrang inis niya. Habang tinutulungan ni Sofia si Aling Lourdes sa paghahanda ng panananghalian nila, ay merong isang matangkad at maskuladong lalaki na pumasok. Sir Jan, nakangiting pagbati ni Aling Lourdes sa lalaki. Sino po siya? Bulong na tanong niya. Ako na magpapakilala sa sarili ko. Ako si John Acosta, ama ni Jackson Acosta, na amo mo. Ikaw, anong pangalan mo at gaano ka nakatagal rito? Pagkausap nito sa kanya. Ako po si Sofia. Magdadalawang buwan na rin ako rito. Pero seryoso po, ikaw pong ama ni Sir Jackson. Akala ko magkapatid lang kayo. Ang bata-bata niyo pa po. Bolero ka. Mabuti tumagal ka rito. Kapag tumagal ka pa ng 1 taon ay may bonus ka sa akin. E nga pala, nasan si Jackson, Aling Lourdes? Nasa office niya, Sir Jan. Sagot ng matanda. Nagpaalam si John sa kanila at umakyat para puntahan si Jackson sa silid nito. Ang gwapo po ng ama ni Sir Jackson, Aling Lourdes. Ang bata pa po niyang tingnan. Manghanyang sabi rito. Gwapo rin naman si Sir Jackson. Nagkibit balikat na lamang siya. Alam niyang may itsura ang amo niya, pero dahil sa kasamaan ng ugali nito, ay parang pumapangit ito sa paningin niya. Bigyan mo ng Diyos ang dalawa. Utos sa kanya ni Aling Lourdes. Kaagad naman niya itong sinunod. Pinagtimplan niya ng juice ang dalawa. Ngayon ko lang po nakita si Sir John dito. Hindi ba sila close ni Sir Jackson? Hindi niya mapigilang tanong rito. Hindi masyadong mapaglapit ang mag-ama. Malalaman mo rin. Pero ngayon, ibigay mo na sa kanila ang juice. Tumango si Sofia at dinala ang juice sa puntang office ni Jackson. I'm trying that, okay? Rinig niyang sabi ni Jackson sa ama nito. You're trying. Ito na ba ang best mo? Hanggang dyan ka na lang. Isa na namang business ang bumagsak dahil sa'yo. I will stop providing your needs. Baka nakakalimutan mo ang dala mong apelyido ng Acosta. Pinapahiya mo ang pangalan natin. Malakas na sigaw ng ama nito. Nanatiling tahimik si Sofia sa gilid. Hindi makalapit sa mag-ama upang ibigay ang juice na pinabibigay sa kanya ni Aling Lourdes.
Dad, just give me one last chance. Ayusin ko lahat ng to. Magiging successful din tong pinaplano ko. I just need you to believe in me. Patuloy na pangungumbinsi ni Jackson sa ama. Ilang beses ko nang narinig ang mga salitang yan, Jackson. Pare-pareho lang ang ending na pinapakita mo. Tulad ka lang ng isang libro. Kahit anong ulit mong basahin, pare-pareho lang din ang wakas. Hindi na magbabago pa. So you mean, I'm a failure? Hindi ako nagsabi niyan. Matigas na sabi ni John. Pero yun ang ibig kong ipahiwatig. Napailing na lamang si John sa anak. Tama na, Jackson. Nagmumukha ka ng desperado. Yun ang huling sinabi ni John bago ito umalis. Hindi makagalaw si Sofia sa kinatatayuan niya. Ramdam niya ang sakit sa bawat salitang binitiwan ni John sa anak nito. Umalis na lamang siya roon at binigyan ng space si Jackson. Buong araw tahimik ang bahay. Walang sigaw ni Jackson ang nagpapaingay nito. Bakit ka malungkot dyan? Panday ang reklamo mo sa ingay niya. Tapos ngayon tahimik siya. Hahanapin mo naman. Biro sa kanya ni Aling Lourdes. Natawan na lamang si Sofia. Pero sa totoo lang ay hindi siya sanay na tahimik si Jackson. Baka bukas ay mag-iingay na naman ito. Kaya hinanda na niya ang sarili kinabukasan. Ngunit kung gaano katahimik si Jackson kahapon ay mas tumahimik ngayon. Nang makita niyang lumabas ang binata sa silid nito ay kaagad niyang pinagmasdan ang bawat galaw ng amo niya. Linisin mong silid ko. Dapat pagkabalik ko ay wala akong mahawakan na kahit anong alikabok. Utos nito sa kanya bago umalis na. Yes po, sir. Masigla niyang pagsang-ayon dito. Tumango sa kanya si Jackson bago umalis na. Aling Lourdes, nasa mood ulit magsungit si sir. Masayang sigaw ni Sofia sa matanda. Natawa na lang ito sa kanya. Kaagad siya nang tungo sa silid ni Jackson, napanganga siya nang makita ang malaki nitong silid. At makalat. And now he's finally back. Umingiling na sabi ni Sofia nang makita ang mga nagkalat na papel sa sahig. Lalo na sa mesa nito, pati ang makalat nitong kama. Sobrang dilim pa ng loob na parabang isang kuweba. Nagsimula na siya sa paglilinis ng silid nito para pagkabalik ni Jackson ay tapos na siya. Hapon siya nang natapos sa paglilinis. Gabi na naman nang nakabalik na si Jackson. Sofia! Nang narinig niya ang sigaw nito sa pangalan niya, ay kaagad siyang lumapit. Dalhin mo. Inabot nito sa kanya ang makakapal nitong mga papeles na dala. Sa kanya ito dinala sa office nito. Pagkababa niya ay nasa kusina na si Jackson, ganadong kumakain. Kamusta naman? Rinig niyang tanong ni Aling Lourdes kay Jackson, kaya nanatili siya sa gilid at hindi na muna pumasok sa loob para sabayan ang dalawa. May bago kong project and proposal na ibibigay sa kanila. I know this time, mag-work na talaga to. I'm going to make him proud. Magiging successful na rin to. May pag-asang sabi ni Jackson. Kailangan na ba talagang gawin yan? Aling Lourdes, alam mo naman na gustong-gusto ko na makita nila ako. Ano na lang ang masasabi nila sa akin? Dala ko ng apelyido nila, pero hindi ko pa rin nagagawa ang tamang trabaho ko. Pinapahiya ko lang sarili ko. Wala na akong mukhang mahiharap sa kanila kapag hindi na naman to nag-work. Sagot ni Jackson sa matanda. Kita niyang napailing si Aling Lourdes. Pumasok na rin siya at sumabay sa dalawa sa pagkain. Tungkol saan yung project na tinatrabaho mo ngayon, sir? Hindi mapigilang tanong ni Sofia rito. Nang tumingin sa kanya si Jackson ay nakita niya ang pagdududa sa mukha nito. Wala akong alam na business pero gusto ko lang malaman kung anong tinatrabaho mo ngayon. Gumagawa ko ng app for shopping mall. Napapansin ko kasi na mas more ang gadget ng lahat ng tao ngayon. Minsan ang iba pa ay tinatamad pumunta sa mall para bumili ng mga kakailanganin nilang gamit. Lalo na sa tuwing holiday dahil maraming mga tao nakapila sa counter. Kaya naisipan kong gumawa ng online shopping para sa mall namin. Paliwanag sa kanya ni Jackson. Tumango-tango naman si Sofia. Maganda naman pala ang plano nito pero bakit palaging hindi nag-work ang mga projects ni Jackson? Mas naging busy ang binata kaya palagi siya nitong nasusungitan. Nakinasanayan naman na ni Sofia. Mas magugulat pa ang dalaga kung naging mabait ito bigla sa kanya. Nakita niyang effort ni Jackson. Gusto niyang bumangon ulit. Akala ni Sofia ay ayos na ang lahat. Ngunit, hindi pa pala talaga madaling magsimula.
Wala sa mood si Sir Jackson. Nag-aalalang sabi ni Aling Lourdes. Bakit? Ano na naman po nangyari? Naalala mo yung sinabi niya sa atin tungkol sa project niya na ginagawa niya para ibigay ang proposal sa ama niya. Hindi na naman nag-work. Malungkot na sabi ng matanda. Nagtitigan silang dalawa nang makarinig ng sunod-sunod na pagkabog. Ako nang bahala sa kanya, Aling Lourdes. Pagpigil niya sa matanda ng akmang pupuntahan nito ang binata. Ngumiti si Sofia rito bago tinungo si Jackson sa office nito dahil doon niya naririnig ang mga pagkabog at pagbasag ng kung ano-ano. Shit! Pinagtatapon nito ang mga gamit sa office nito. Napaiwas kaagad si Sofia nang muntik na siyang matamaan ng upuan. Ano ba? Tumigil ka na! Malakas niyang sigaw dito. Hinihingal pa siyang makipaglaban ng tingin kay Jackson. Bakit ka ba nakikialam? Sir, pasensya na ha. Pero talagang hindi magsasakses sa mga pinaplano mo dahil hindi mo to ginagawa para sa sarili mo. Ginagawa mo to para sa ibang tao dahil meron kang gustong patunayan. Ano bang alam mo ha? Galit na galit siyang hinarap ni Jackson. Hindi mo alam ang pakiramdam ng inisang anak na nanlilimos ang atensyon at pagmamahal sa magulang niya. Buong buhay ko wala akong ginawa kundi ang patunayan sa kanila. Nakarapat dapat ako na dalhin ang apelyido nila. Ngunit kahit anong gawin ko, hindi nila ako nakakita. Dahil ang pagtingin nila sa akin, anak ako ng isang babaeng nanira ng pamilya. Kasalanan ko ba? Bakit? Kasalanan ko ba? Umiiling na sabi ni Jackson. Hindi na napigilan pa ang mga luhang tumakas sa mga mata nito. Hindi alam ni Sofia kung anong gagawin niya, kaya mahigpit na lamang niyang niyakap ang amo. Mas lalo lamang lumakas ang iyak ni Jackson sa bisig niya. Paano ka matatanggap ng iba kung hindi mo tanggap ang sarili mo? Paano mo masasabi na mahalin ka nila kung ikaw hindi mahal ang sarili mo? Bago mo hingin sa iba, alamin mo muna kung ginagawa mo rin ba yan para sa sarili mo. Sir Jackson, wala namang mali sa gusto mo eh. Ang hindi ko lang maintindihan ay kung bakit ginagawa mong lahat ng ito para sa kanila. Kung pwede mo namang gawin ang mga bagay na to para sa sarili mo. Kapag nakita nila na tanggap mo yun sa sarili mo, malay mo balang araw, tatanggapin ka rin ng mga taong gusto mong tumanggap sa'yo. Hindi ko naiintindihan kung ano nararamdaman mo ngayon. Pero sir, sa oras na gawin mo ang mga bagay na ikakasaya mo, hindi man totally mawawala ang sakit. Pero hindi naman ganong masakit. Kasi kahit naiwan ka ng lahat, alam mo kakampi mo ang sarili mo. Simula ng pag-uusap nilang dalawa, ay napansin niya ang pagbabago nito. Lalo na't lumapit ito bigla sa kanya at sinabing gusto nitong matutong magtanim. May lagnat po ba kayo, sir? Takang tanong ni Sofia. Yumuko lang si Jackson at tinulungan siya sa paghuhukay. Napailing na lang si Sofia at hinayaan ito. Baka naghahanap ito ng ibang hobbies para makapaplano ulit ng business plan. Ganito kasi yan, sir. Ang pagtatanim, hindi lang sa pag-aalaga ng mga halaman. Kailangan mo ring ibigay pati ang puso mo. Nakangiting paliwanag ni Sofia. Kumunot ang noo ng binata sa paliwanag niya. Bakit kailangan pang ibigay ang puso? Ang cringe mo naman. Natawang napailing na lamang si Sofia dahil sa reklamo ni Jackson. Hinabaan niya ang pasensya sa pagturo kay Jackson sa pagtatanim. Lalo na't puro reklamo lamang ginagawa nito imbis na tumulong. Dahil walang trabaho ang binata ay mas mataas ang oras nito sa bahay. Kaya wala itong ginawa kundi ang pulutin silang dalawa ni Aling Lourdes sa tuwing nagtatrabaho. Alam mo sir, konting revision lang naman ang kailangan mo sa project mo na binigay mo kay Sir John. Maganda naman siya ah. Paliwanag ni Sofia habang tinatry ang app na gawa nito. Common na daw kasi ang project ko. Eh di gawin mo ng exciting. Kung sinabi niyang common yung gawa mo, eh di ituro mo sa kanya kung nasan talagang own idea mo. Napakalaking tulong nitong app mo para sa mga taong ayaw pumunta sa mall para mag-shopping. Lalo na sa mga buntis, sa mga may kapansanan at sa mga may sakit. Hindi lang naman ito tungkol sa mga taong tinatamad pumunta ng mall, kundi sa mga taong hindi makapunta sa mall. Dahang-dahang pag-iintindi ni Sofia ang gusto niyang ipahiwatig kay Jackson. Tumangutango naman ito. Naging busy ulit ito kaya hindi na niya ginulo. Sinamahan niya si Aling Lourdes sa palengke. Pagka-uwi nila ay nagkatinginan silang dalawa ni Aling Lourdes nang makita ang makalat na kusina. Sir Jackson, anong ginagawa mo?
Aling Lourdes kasi may nakita kong tutorial. Kailangan kong gumawa ng cookies. May pinakitang video sa kanila si Jackson. Linisin niyo muna ang kalat. Tapos si Fia, ikaw na magturo kay Sir na kung paano mag-bake. Hinarap siya ni Aling Lourdes at tinapik nito ang balikat niya. Ngumiti siya kay Jackson at tinulungan ito sa paglilinis sa makalat na kusina dahil sa pagmamagaling nitong mag-bake kahit hindi naman ito kaya. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang tinuruan si Jackson sa pag-bake. Paano mo natutunan to? Like, itong pag-bake. May bakery kami dati. Kasama ko palagi nun si Mama at Papa. Maaga kaming nagigising para maghanda. May bakery pa rin kayo hanggang ngayon. Sino nagbabantay? Balita ko kay Aling Lourdes, may sakit daw ang papa mo. Kaya nagtatrabaho ka rito para mapagamot siya. Tanong ni Jackson. Simula nung namatay si Mama, hindi na kaya ni Papa na alagaan yung bakery. Nandun kasi lahat ng alaala namin kasama siya. Hindi ko na rin pinipilit pa na si Papa kasi alam ko nasasaktan pa rin siya sa hanggang ngayon. Baka nga mas lalo siyang mangulila kay Mama. Lalo na't wala ko ron para samahan siya. Ayan, tapos na. Pumalakpak si Sofia nang matapos na rin sila. Naging maganda ang kinalabasan dahil masarap ang cookies na nagawa nilang dalawa. Para saan pala to? Tanong niya nang mapansin na nilalagay nito sa isang box ang cookies at tinulungan niya pa ito sa pag-ribbon. May nakilala kasi akong investor tapos balita ko mahilig sa cookies. Yung anak niya, kaya regalo ko lang sa kanya. Sagot ni Jackson. Masaya si Sofia na nakikitang nagsisimula ulit si Jackson. Napapansin niya rin ang pagiging masiglan nito. Puno ng buhay na itong gumagalaw sa bahay. Minsan na nga lang niya itong nakitang nagsungit. Habang nagluluto si Sofia, ay napansin niya si Aling Lourdes na may dalang sobre. Ano po yan, Aling Lourdes? Hindi niya mapigilang tanong dito. Hindi ko alam kung anong naman, pero kay Sarah Jackson ito. Sagot nito. Kanino galing? Tanong ni Jackson na kakarating lang. Kay Sir John. Nawala ang ngiti sa labi ni Jackson nang marinig ang pangalan ng ama bago nito tinanggap ang sobre at binuksan. Nakamasid lang si Sofia sa reaksyon ni Jackson. Sana hindi ito maging dahilan kaya mawalan na naman ng tiwala si Jackson sa sarili niya. Anong laman? Tanong ni Aling Lourdes. Saglit pang tumitig si Jackson sa sobre bago tumingin sa kanila. Bakasyon. Pinagbabakasyon nila ako. Oh, bakit ka nakasimangot dyan? Ang saya kaya kapag may bakasyon. Tuwang sabi pa ni Sofia. Ngunit nang mapansin na tahimik lang si Aling Lourdes, ay tumahimik na rin siya. Mukhang may hindi na naman siya alam. Hindi ito good news, Sofia. Mahinahon na pagsagot sa kanya ni Jackson. Ano pong ibig sabihin yan? Pinapalayo nila ako para hindi maging sagabal sa negosyo nila. Parang hindi naman yata. Sa tuwing hindi nagsasucess ang project ko, palagi nila akong pinapabakasyon. Alam ko na to, dahil ilang ulit na nila tong ginawa. Kahit ano talagang gawin ko, hindi pa rin nila nakakita yung kakayahan ko. Pero baka nga totoong sinasabi nila na hindi talaga ako para sa business. Kasi sa tuwing tumusubok ako, nababankrupt naman. Ilang beses nang pinatayo ko at sinoportahan nila. Pero lahat ng yun bumagsak. Kaya simula nun gusto nilang dumaan muna sa kanilang proposal ko bago nila ako bigyan ng income para sa pagkapatayo ng business. Pero wala pa rin. Baka nga tama sila. Hindi talaga ako magaling. Sir Jackson, huwag mong hayaan na ibang may lead sa buhay mo. Na ang opinion nila ang maging buhay mo. Yes, opinion nila yon. Pero huwag mong hayaan na opinion nila ang umikot ng buhay mo. Nasa inyo pa rin ang desisyon. Kung papatunayan mo sa kanila na totoo ang opinion nilang hindi ka magaling o patunayan sa kanila na mali sila dahil kaya mo. Napaka-negative mo naman, sir eh. Base sa sinabi mo, hindi yan ang ibig sabihin ng pamilya mo. Pinapabakasyon ka nila para magkaroon ka ulit ng lakas para sumubok ulit. Kasi kapag hindi ka nila pinapagalitan, hindi nila sinasabi sa'yo kung anong mali at kung anong dapat gawin at baguhin. Paano ka matututo? Kaya lahat ng sinasabi nila sa'yo, gamitin mo yun para maging best version of yourself ka. Para sa susunod na sumubok ka ulit, alam mo nang mali mo at hindi mo na ito uulitin pa. Pumayag ka na sa bakasyon na yan. Malay mo, magkaroon ka ulit ng idea sa kung anong business ang gagawin mo, di ba?
Pangungumbinsi ni Sofia rito. Ngumiti si Jackson at tumago. Papayag ako, pero sasamahan mo ko. Ano namang gagawin ko ron? Bakasyon niyo po yan. Malay mo habang mag-isa ka, mahanap mo ang sarili mo. Baka mas lalo mo makilala kung sino nga ba si Jackson Acosta. Mayabang niyang sabi rito. Sasama ka. Sasama yan, sir. Tinapik siya ni Aling Lourdes. Hindi na siya nakasagot dahil pinagkaisahan siya ng dalawa. Gusto man niyang magbakasyon pero hindi kasama si Jackson. Ano namang gagawin niya ron? Nakakahiya naman. Sabay na silang nag-empaking dalawa para puntahan ng resort na pagmamay-ari ng Acosta. Habang nasa biyahe ay nakatulog siya sa sobrang tagal. Nang makarating sila ay napapahanga siya sa ganda at lawak ng lugar. Ang yaman talaga ng mga Acosta, sabi ni Sofia sa sarili niya. You're awake. Magkatabi lang ang room natin and sa balcony ko is visible lang sa balcony mo. And also, nilagay ko na sa room yung mga gamit mo. Sakalang napansin ni Sofia na mukhang hinayaan mo na siya ni Jackson na ipagpatuloy ang tulog sa kotse nito. Hindi mo lang siya ginising. And also, don't mind me. Bakasyon mo rin to. Kaya enjoy mo ang araw mo rito. Nakakatakot naman yun eh. Na i-enjoy ko ang araw na to. Para namang papatayin mo na ako pagkabalik natin sa hacienda. Biro pa ni Sofia. Tama nga ang sinabi ni Jackson. Ramdam niyang bakasyon niya rin ito dahil wala itong iniutos sa kanya ni isa. Kaya na-enjoy ang bakasyon niya roon dahil wala silang pakailaman dalawa. Libre pa ang pagkain niya rito. Kinagabihan habang nagsiswimming siya mag-isa ay biglang nakasabay sa kanya si Jackson. May naisip na po ba kayong bagong project na i-offer ninyo? Panimula ni Sofia ng usapan. Meron na ako new idea and I'm working on it. Thank you, Sofia. Hala, para saan? Dati kasi ginagawa ko lang ang kung anong gusto nila. Kung anong standard na hinahanap nila, Daddy. And while trying to fit in, nakakalimutan ko kung anong gusto ko at kung anong kaya kong gawin. Kaya siguro hindi nila magugustuhan ng mga binibigay ko sa kanila. Dahil pati ako, hindi gustong ginagawa ko. And now I'm starting to feel like I'm liking this feeling. Hindi ko na kailangan na magpanggap. Magagawa ko kung anong gusto ko. So proud of you po. Nakangiting sabi ni Sofia. Napapansin na niya ang malaking pagbabago ni Jackson. Natutuwa rin siya lalo na't may nagagawa siya. Malaking advantage rin naman ito sa kanya dahil hindi na ito nagsusungit pa. Alam mo sir, hindi ka naman talaga masungit eh. Mukhang coping mechanism mo lang yung pagsusungit dahil ayaw mo makita ng ibang tao na you care. At saka naniniwala ako na magiging successful ka rin balang araw na hindi kailangan ng tulong ng parents mo dahil kaya mo mag-shine na ikaw lang ang mag-isa. Dumating ang isang staff at binigyan sila ng wine at glass. Cheers to us. Pinagdikit nila ang wine glass at uminom. Pinagmislan nila ang mga bituin sa langit. Nang nilamig na siya, ay umahon na siya roon at nagtungo sa silid para magbihis. Saktong pagkatapos niya magbihis ay may kupatok. Nang buksan niya ang pinto, ay sumalubong sa kanya si Jackson. Kape? Pagkatapos ng wine, kape naman. Biro niya rito. In-enjoy nila ang mga araw nila roon hanggang sa kailangan na rin nilang umuwi. Bumalik ulit siya sa pagtatrabaho at tinulungan si Aling Lourdes habang si Jackson naman ay naging busy ulit para sa proposal nito sa bagong project. Palagi ka na yata nakangiti simula nang bumalik kayo rito ni Jackson. Ano nangyari? Pang-asar sa kanya ni Aling Lourdes. Wala. Sobrang nag-enjoy lang po talaga ako sa bakasyon po. At saka, masaya rin po palang makilalang ng masabuti si Sir Jackson. Sobra ko lang pala siyang hinusgahan. At saka, hindi naman talaga totoong masamang ugali niya. Nung una, ayoko sa kanya. Pero ngayon, gusto ko na siya. Gusto mo na siya? Tanong pa ni Aling Lourdes. Ha? Takang tanong niya rito, ngunit nang mapansin niya ang mapang-asar ng ngiti na nakaukit sa matanda, ay naunahan siya at natauhan sa sinabi. Hindi sa gusto na ano, yung gusto na ano lang. Yung ano? Tawa nitong tanong. Nadulas ka na nga sa sinabi mo eh. Hindi ka pa marunong magdahilan. Napakamot na lamang si Sofia sa ulo niya. Inaamin niyang crush niya si Jackson, pero hanggang doon lang naman. O siya ito, listahan niya ng mga dapat mong bilhin.
Hindi ako makakapunta sa palengke ngayon para mamili, kaya ikaw na muna. Alam mo naman siguro kung anong gagawin, hindi ba? Kilala ka rin naman nila, kaya hindi mo na kailangan ng problema pa. Importante kasi akong gagawin kaya hindi mo na ako makakapunta sa palengke. May bisita kasi si Sir ngayon. Tumango si Sofia at tinanggap ang listahan na inabot nito sa kanya. Hindi na niya tinagalan pa at umalis na roon. Ginamit niya lahat ang natutunan kay Aling Lourdes, kaya nakatipid din siya. Ramdam niya ang hapdi sa kamay niya dahil sa bigat at maraming siyang nadala. Ay naku naman. Bigla na lang siyang nabangga ng mga bata naghahabulan. Nabitawan niya ang ibang mga dala at nagkalat ito sa kalsada. Dali-dali niyang pinulot ang mga pinamili niyang nagkalat. Thank you po. Pagpapasalamat niya nang may isang lalaking tumulong sa kanya. Nanghihi pa ito ng plastik sa malapit na tindahan dahil nabutas ang dala niya. Kinayas ka? Tanong nito sa kanya pagkatapos siyang tinulungan. Alam mo kung saan malolocate yung hacienda ng Acosta? Oo, doon ako nagtatrabaho. Isa ako sa mga kasambahay nila. Si Sir Jackson po bang hinahanap niyo? Brother ko si Jackson. Address lang yung binigay sa akin at wala siya sa GPS ko kaya I'm lost. I'm Jake by the way. Nakipag-shake hands pa ito sa kanya. Ako naman po si Sofia. I can give you a ride. Same location lang naman ang pupuntahan natin. Hindi na tumanggi pa si Sofia, lalo na nang kunin na ni Jake ang mga dala niya at nilagay sa back compartment ng sasakyan nito. Ako na. Bigla na lang may umagaw sa mga dala niya. Nagulat pa siya nang makita si Jackson. Anong ginagawa nito sa palengke? Nandito pa ito para sunduin siya? Saan ka na lang sumunod, kuya? Sa kotse ko ikaw sasakay, Sofia. Hinawakan nito ang kamay niya at pinapasok siya sa loob ng sasakyan. Katulad niya ay pati si Jake ay nagulat sa galaw ni Jackson. Pagkatapos nitong ilipat ang mga pinamili niya ay bumiyahe na sila pauwi, habang nakasunod naman ang sasakyan ni Jake sa kanila. Ano po palang ginagawa niyo roon? Sinabi ni Aling Lourdes na nasa palengke ka. Ikaw lang mag-isa. So I want to offer you a ride, kaya ako sumunod sa'yo. Madami kang bibilin tapos ikaw lang mag-isa. Sana sinabihan mo ko na masamahan kita. Sagot sa kanya ni Jackson. Tama rin naman na mahihirapan siya, lalo na't marami siyang dala. Kailangan niya pang sumakay sa tricycle, pahatid sa asyenda. Tapos kailangan niya pang maglakad na puntang mansyon. Thank you po, sir. Nga po pala, ang gwapo ng kapatid niyo, no? Like, sobrang tikas ng katawan niya. Parang nawi siya tumayo at dalhin yung sarili niya parang karespe-respeto. Sobrang tangkad pa niya. Well, mas matangkad ka naman, sir. Pero, iba kasing dating sa kanya eh. Kinikilig niyang pakikipag-usap kay Jackson na tahimik lang sa tabi niya. Nang nakarating sila, ay nag-usap si Jackson at Jake sa itaas, habang siya ay tinulungan si Aling Lourdes sa pagluluto. Anong meron? Ang dami naman nating niluluto. Hindi mapigilang tanong ni Sofia. Birthday ng kapatid ni Sir Jackson. First time nito sa hacienda kaya balak niyang i-celebrate ang birthday nito. Lalo na't pinili ni Jake na dito mag-birthday kasama si Jackson. Nang malaman ni Sofia na birthday ni Jake, ay ganado siya sa pagluluto kasama si Aling Lourdes. Nang natapos na sila sa paghahanda, ay tinawag na niya ang dalawa para kumain. Pinagsilbihan niya ang bisita ni Jackson, lalo na't birthday pa nito. Ilang linggo pang mananatili roon si Jake. Napapahanga siya sa galing nitong makisama. Hindi nga nagtagal ay naging close silang dalawa. Hindi siya nito tinuturing na isang katulong. Hindi rin ito awkward kausap. Pinapabigay po pala ni Aling Lourdes. Snack niyo raw po habang manonood ng Netflix. At saka sir, may favor lang sana ako. Nilafag ni Sofia ang pagkain sa mesa. Thank you. Samahan mo ko rito. Ano yun? Offer sa kanya ni Jake. Tatanggi na sana siya nang marinig ang malakas na pagtawag ni Jackson sa pangalan niya. Pakalinis ang office ko. Masungit nitong sabi. Sinunod niya lamang ito para mas lalo itong magalit sa kanya. Habang naglilinis siya, ay biglang pumasok si Jackson sa office nito habang naglilinis siya. Disengaged. Masungit na sabi ni Jackson. Napatingin pa siya rito sa sobrang pagtataka. Hindi naman siya nagtatanong. Sino po, sir? Si Kuya. Disengaged. Ikakasal na siya next month. Tumango-tungo naman si Sofia bilang sagot. Congrats! Pumapalakpak pa si Sofia dahil hindi niya alam kung anong ine-expect ni Jackson
na iaakto niya. Kita niyang napailing si Jackson bago umalis. Napakamot na lamang siya sa ulo niya. Ano bang dapat na reaksyon niya sa binalita nito? Oh, bakit nakakulot yung noo mo? Natatawang tanong sa kanya ni Jake nang makita siya nito sa may garden. Wala naman. Sagot lang niya rito. Tumabi sa kanya si Jake na natili silang tahimik dalawa. Nakakalito siya minsan. Bigla na lang niyang sinabi sa akin yung tungkol sa engagement mo. Hindi naman ako nagtatanong. At saka isa pa, nung naging masaya ako sa nalaman ko, parang galit siya. Hindi ba dapat ako maging masaya sa engagement mo? Hindi na mapigilan pang tanong ni Sofia dito, dahilan kaya natawa sa kanya si Jake. Nagsiselos yun. Kanino? Galit ba siya sa akin? Pinagseselosan niya ako dahil mas close tayong dalawa, kahit hindi tayo magkapatid. Mas lumakas lalo ang tawa ni Jake habang umiiling. Nagtataguan lang talaga kayong dalawa ng feelings. E nga pala, ano po lang gusto mong sabihin sa akin pero hindi mo natuloy dahil dumating si Jackson? Ah, yun ba? Magre-request lang sana ako na tulungan mo si Jackson sa tinatrabaho niya ngayon. Maniwala ka. Witness ako kung gaano niya ginalingan ngayon. He really did his best this time. Tumango naman si Jake. Tinutulungan naman talaga siya ni Daddy sa ginagawa niya. Gusto lang talaga naman siyang matuto, kaya namin mahigpit kami sa kanya. But I will try to lower our standards. Nakikita ko na yung pagbabago sa kanya na ginagawa na niya ang mga bagay na ito para sa sarili niya. Gusto namin yung best sa kanya. Napangiti si Sofia nang marinig ang lahat ng iyon kay Jake. Ngayon, alam na niya ang kabilang side. Sigurado siyang mararating din ni Jackson ang mga pangarap nito sa buhay. Malapit na ring mag-isang taon simula nung naging kasambahay si Sofia sa hasyenda ni Jackson. Hindi niya aakalain na tumagal siya sa pagiging masungit nito sa kanya. Mabuti na lang talaga ay nakita na niya ang tunay nitong ugali bago siya sumuko na rito. Sa pagtatrabaho niya rin ay tuluyan na niyang napagaling ang ama niya kaya nakakalakad na rin ito. Gabi na nang tumawag sa kanya ang ama ni Sofia. Papa, masigla niyang bati rito. Anak. Nang marinig niya ang paraan ng pagtawag nito sa kanya, ay alam na niya ang gusto nitong ipahiwatig. Papa, hindi po ako titigil sa pagtatrabaho. Maayos lang naman ako rito. At isa pa, malaki ang sweldo ko. Hindi na nga natin naibenta yung bakery kasi nabayaran naman natin ng lahat ng utang. Dahil po sa pagtatrabaho ko rito. Huwag po kayong mag-alala dahil maayos po ang pagtrato ng amo ko sa akin. Mahinahon na paliwanag ni Sofia para maintindihan ng ama niya na maayos lang naman siya sa trabaho niya. Nabibigyan na niya ng magandang buhay ang ama niya roon. Maayos na rin naman ako. Kaya ko na. Ako ang dapat nagtatrabaho. Ngayong magaling na ako. Pwede ka nang bumalik dito. Kaya ko na ito. Papa Peter, pagod na pagtawag niya sa pangalan nito. Hindi rin nagtagal ay hindi siya nito kinulit pa na umuwi. Lumabas na muna si Sofia sa silid niya at nagtungo sa hardin para magpahangin. Nang makita niya si Jake sa hardin ay nilapitan niya ito. Hindi po ba kayo makatulog, sir? Hindi ako pinayagan ni Daddy na dito mag-birthday kasama si Jake. Pero nakumbinsi ko rin siya. Ito ang unang beses na magkalapit kaming dalawa. Na nakausap at nalalapitan ko siya. Ang daming laman ng isip ko kaya hindi ako makatulog. Mapapatawad pa kaya ako ni Jackson sa lahat ng mga kasamaan ko sa kanya? Pupunta kaya siya sa kasal ko? Minove namin yung kasal imbis na next month ay pinatagal muna namin. Gusto ko pang manatili rito. Meron akong responsibilidad na naiwan doon. Pagkukwento sa kanya ni Jake. Ikaw, bakit hindi ka pa nakatutulog? Si Papa kasi tumawag eh. Kinukulit na naman ako na mag-resign dahil kaya na naman daw niya. Ayaw mong umuwi. Hindi dahil mahal mong trabaho mo, kundi dahil alam mong may maiiwan ka dito at ayaw mong mangyari ito. Ayaw mong iwan si Jackson dahil napapamahal ka na sa kanya. Tama ba? Hindi na pinag-isipan pa ni Sofia ang sagot at tumango rito. Hindi na siya magsisinungaling pa. Mahal na niya si Jackson. Ano po lang sakit ng papa mo? Diabetic kasi si Papa. Hindi naman siya malubha talaga kaya lang naaksidente siya at muntik na siyang mawalan ng paa. Dahil doon kailangan ng malaking pera sa operasyon. Kaya naisipan ko magtrabaho na lang kasi ako na lang yung inaasahan ni Papa. Pagkukwento ni Sofia. Nag-usap pa silang dalawa roon hanggang sa naisipan pa niyang bumalik sa silid para matulog.
Ngunit bigla siyang nadulas dahilan kaya napahawak siya kay Jake. Hindi pa ba kayo matutulog? Kaagad na palayo si Sofia kay Jake nang marinig ang masungit at malamig na boses ni Jackson. Mabilis siyang pumasok sa loob, ngunit hindi maalis sa isipan niya ang blankong emosyon ni Jackson habang nakatingin sa kanya. Hindi na niya naabutan pa si Jake na mukhang umalis na. Ang pagsusungit ni Jackson ang sumalubong sa kanya kinaumagahan. Wala si Aling Lourdes sa kusina, kaya mukhang nagtungo na naman ito sa palengke. Meron naman itong iniwan na pagkain para sa kanya. Pakalinis ang silid ko pagkatapos mo kumain. Masungit na sabi ni Jackson. Si Sir Jake po pala, umalis na. Sayang naman po, maikli lang yung bakasyon niya rito. Nakangiting sabi ni Sofia. Bakit? Dahil hindi naging successful ang plano mo sa kanya. Anong plano? Hindi mo ba maintindihan ang salitang engaged na siya? Nilalandi mo pa rin ang kapatid ko kahit na sinabi ko na sa'yo ang bagay na yan. Hindi ko maintindihan kung bakit napakadesperada mo. Pero oo nga naman, mayaman naman talaga si Jake. Kaya mo siya nilalandi dahil pagod ka na maging mahirap. May diing sabi ni Jackson. Napailing na lamang si Sofia. Hindi mapigilan ang mapaiyak. Hindi niya lubos maisip na iyon pala ang tingin sa kanya ni Jackson. Akala niya ay maayos lang silang dalawa. Hindi pala talaga. Hindi ko pinlano na landiin ang kapatid mo. Pagtanggi niya rito. Paano mo naman nasabi yan, sir? Parang kaibigan ko na po yung si Sir Jake. Wala po akong iniisip na kahit ano tungkol sa kanya. Nire-respeto ko po siya. At silang dalawa ng fiancé niya po. Hindi po ako mayaman. Pero kontento po ako sa kung ano meron ako ngayon. Dahil masaya ako. Hindi ko po alam kung bakit yun naisip na nilalandi ko ang kapatid ninyo. Pasensya na po, sir, ha? Pero kung nai-insecure ka sa kanya, dahil pakiramdam mo mas magaling siya, at mas successful siya sa'yo, huwag mo kong idamay sa masamang iniisip nyo, dahil malinis po ako. Pag-defend ni Sofia sa sarili niya, gusto niyang linisin ang pangalan nito, ngunit nang marinig niya ang pagak nitong pagtawa, ay narealize niyang hindi na niya ito makukumbinsi pa na maniwala ito sa kanya. I resign. What? Natigilan si Jackson sa sinabi niya. Pasensya na po, pero I resign. Hindi na niya hinintay pa ang sagot nito sa kanya at inampake na niya ang mga gamit para humanda na sa pag-alis. Aalis ka dahil umalis na rin siya. Singhal nito sa kanya pagkalabas niya dala ang mga gamit. Pagkarating ni Aling Lourdes ay sobrang nagtaka ito sa tensyon sa kanilang dalawa ni Jackson. Ano nangyayari sa inyong dalawa? Pasensya na po, Aling Lourdes. Hinabaan ko naman ng pasensya ko sa alaga ninyo eh. Pero hindi ko na to palalampasin pa. Hindi ako papayag na bastusin ako ng kahit na sino. Hindi ako maduming babae, sir. Wala akong balak na landiin ng kapatid nyo para yumaman ako. Pinigilan pa siya ni Aling Lourdes, ngunit buo ng isip niya. Ayaw na niya sa hasyenda nito. Gusto na niyang umuwi. Pagka-uwi niya, ay masaya siyang sinalubong ng ama. Pinlano pa nilang buhayin ulit ang bakery ng mama niya. Habang si Jackson naman ay palaging wala sa sarili simula nang umalis si Sofia. Sir Jackson, nandito po yung kapatid ninyo. Paalala sa kanya ni Aling Lourdes. Nalaman ni Jake ang nangyari kaya bumalik ito para kausapin siya. Ngunit wala siya sa mood na makipag-usap sa kahit na sino. Alam niyang mali siya. Sobra siya nagigilty sa mga sinabi niya kay Sofia. Ano? Nandito ka para pagalitan ako. Kamusta? Ayos ka lang ba? Tanong nito sa kanya. Pinigilan niya ang sariling makita ng kapatid niya na mahina siya. Ngunit kahit anong pigil niya, ay lumalabas ang totoong nararamdaman niya. Nasabi ko lang naman yun sa kanya dahil nagsiselos ako. Oo, tama siya. Insecure ako sa'yo. Nang napansin ko na nagkakamabutihan kayo, natakot ako. Hindi imposible magkagusto sa sayo. Sino ba naman ako? Isa lang naman akong palpak. Anak sa labas ng tatay mo. Napailing na lamang sa kanya si Jake. Hindi ka palpak, Jackson. Oo, marami ka pang hindi natutupad. Pero hindi ka failure. You're learning at parte yun ng proseso at ng success mo. Konting push na lang, Jackson. Maaabot mo na mga pinapangarap mo. You just need to prove that na kaya mo. Anong ibig mo sabihin? Kunot noon niyang tanong rito. I'm here to tell you na na-approve na yung pinasa mong business proposal.
Kung may tanong ka o you want advice, huwag ka mahihiyang lumapit sa akin. Pagkatapos nilang mag-usap, ay nagpaalam na rin ito sa kanya. Hindi pa rin siya makapaniwala na sa ilang beses na nag-try siya, ay sa wakas, nakita na rin ng mga ito ang potential niya. Sofia, Bigla na lang sumagi sa isipan niya ang dalaga. isa ka sa dahilan. Kaya nakita ko kung sino talaga ako. Ngunit itong pinalit ko sa'yo. Hindi alam ni Jackson kung anong gagawin niya ngayong wala na si Sofia sa mansyon. Naging tahimik ulit at nawala ng kulay. Alam niyang mali siya sa mga sinabi niya rito. Hindi niya aakalain na aabot sa ganito. Mahaba naman ang pasensya ni Sofia pagdating sa kanya. Masyado lang siyang nakampante. Hindi naisip na may hangganan din ang lahat. Katulad na lang ng pasensya at pag-unawa nito sa kanya. Kumain ka na. Ilang araw ka nang hindi kumakain ng maayos. Pumasok si Aling Lourdes at binigyan siya ng pagkain. Gamitin mo ang lahat ng tinuro sa'yo ni Sofia. Maging better version ka. At kapag maayos na ang lahat, saka mo siya balikan. Humingi ng tawad sa kanya ng maayos. Dahil sa sinabi ni Aling Lourdes, ay nabuhayan siya ng loob. Tama, hindi ko sasayangin ang oras na to. Gagawin kong lahat. Makabangon lang ulit ako sa ilang beses kong pagkadapa. Aayusin ko muna ang buhay ko para maging deserving sa kanya. Saka ako siya babalikan. I'm going to pursue her. Pagkausap ni Jackson sa sarili. Dahil sa pinangako niya sa kanyang sarili, ginawa niya ang lahat para matupad ang mga pangarap. Binaba niya rin ang pride at humingi ng advice sa kuya niya. May pinabigay ang kapatid mo. May inabot na sobre sa kanya si Aling Lourdes. Oo nga pala. Kasal na ni Jake. Salamat, Aling Lourdes. Naganda na si Jackson para sa kasal ng kapatid niya. Haharap siya kay Sofia kapag naging better na siya para dito. Because Sofia deserves better. Pero ayaw niyang mapunta ito sa iba, kaya gagawin niya ang lahat para maging better person para dito. Sa ilang buwan niyang paghihirap ay natupad na rin niya ang pangarap. Congratulations. Nakipagkamay sa kanya ang ama niya upang batiin siya. Thank you, Dad. Ang laki na pinagbago mo. And you look in love. Nakita ko yan dati sa mga mata ng Kuya Jake mo. Kaya alam ko na kung bakit parang ganadong-ganado ka lately. Kasi inspired ka. I want to meet her. Napangiti si Jackson sa sinabi ng ama. Makikilala mo rin siya, Dad. Soon. Kinabukasan ay nakatanggap siya ng paalala mula kay Jake. Saka lang niya naalala na kasal na pala ng kapatid niya. Nawala sa isip niya sa sobrang busy. Butit dumating ka. Hindi ka pumunta sa rehearsal. May isang baklang lalapit sa'yo, mamaya ay hatid ka niya sa partner mo. Huwag mo kakalimutan sa tabi ko ikaw tatayo, ah. Sige na, alis ka na. Session na busy lang eh. Alam mo naman kung anong kinaabalahan ko lately. Bakit parang kinakabahan ka? Natatay ka? Biro pa niya rito, ngunit tinapunan lang siya nito ng nilukot na papel. Ang dami ko nang gustong sabihin sa kanya sa harap ng altar. Ngunit nablangko ako. Na-memorize ko ng lahat lang yun eh. Problemadong sagot sa kanya ni Jake. Sundin mo lang kung ano sinasabi ng puso mo. Hindi naman kailangan na scripted ang vow mo. Good luck. Magpapatali ka na talaga. Umalis na siya roon. Tulad ng sinabi ni Jake ay may baklang lumapit sa kanya at hinatid siya sa magiging partner niya. Kayo ang partner, okay? Sofia, alam mo naman kung anong gagawin. Pakiguide na lang ang partner mo. Sabi ng bakla pagkatapos ay umalis na. Hindi niya alam kung anong gagawin. Sa ilang buwan na hindi niya ito nakakita, ay parang baliw pa rin ang puso niya para sa dalaga. Habang nagsasalita si Sofia sa sinasabi sa kanya ang gagawin, ay hindi na niya mapagilan pa ang sariling yakapin ito. Namiss kita. Sobrang namiss kita. I'm sorry, Sofia. Sorry sa lahat, ah. Hindi natuloy ang usapan nila dahil nagsimula na ang kasal. Hindi maalis ni Jackson ang titig niya kay Sofia. Halos wala siyang ibang makita kundi ang dalaga lang. Ang ganda niya. Mahina niyang bulong sa sarili. In-invite ko siya para sa'yo. You're welcome, dude. Bulong sa kanya ni Jake. Tinapik ni Jackson ang balikat ng kuya niya. Sa reception ay hindi siya umalis sa tabi ni Sofia kahit na sobrang tahimik pa nito. Hindi siya magsasawang magdaldal para dito. Kamusta ka na? Tanong niya dito. Ayos lang naman. Ano pinagkakabalahan mo ron? Balita ko, binalik mo ulit yung bakery ng mama mo.
And now, unti-unti na rin siya nakikilala kaya busy ka na ulit. Congrats. Sobrang saya ko na maayos ka na. Nakangiting sabi ni Jackson dito. Masaya rin ako makitang maayos ka. Yun nangyari nun. Kalimutan na natin yun. Natawang sabi ni Sofia. Wala na rin namang magbabago. Kaya kalimutan na natin ang lahat. Maayos na kayo ng pamilya mo. Bumalik na rin sa dating siglang buhay ko kasama si Papa. Habang inaasikaso namin yung bakery ni Mama. Nasa maayos na buhay na tayong dalawa. Ngunit kahit na patuloy na pinagtatabuyan ni Sofia, ay hindi pa rin siya tumigil. Lalo na nang malaman niyang 3 araw pa bago bumalik ulit si Sofia sa probinsya nito. Hi. May ngiting sinalubong niya si Sofia nang lumabas ito sa hotel. Anong ginagawa mo rito? Paano mo nalaman na nandito ako? Atid na kita. Saan ang punta mo? Ngunit hindi nakinig sa kanya si Sofia at nagpara ng taxi. Bumalik na lamang siya sa trabaho. Hindi niya alam kung bakit siya tinawagan ni Sofia at kung bakit nakasave pa rin ang number niya sa contacts ng dalaga. Pero alam niyang emergency iyon. Kaagad niyang pinuntahan ito. Nang makita niyang binabasto si Sofia ng isang matandang lalaki, ay kaagad niyang nilapitan ito at sinuntok palayo. Dumating naman kaagad ang mga staff para kunin ang lalaki. Akala niyo nasyente siya. She seduced me. Malakas na sigaw ng lalaki nang hinilan na ito palayo. Bakit ganyan ka makatingin? Thank you sa pagpunta. Kung ano man ang iniisip mo, fine, isipin mo. Nilandi ko siya. Dati pa lang naman, di ba, yan ang iniisip mo tungkol sa akin? Di ba? Na nilalandi ko kayong mayayaman para umahon ako sa buhay. So yeah, judge me. Diyan ka naman magaling Ang husgahan ako. Hindi na natuloy pa ang sasabihin ni Sofia nang hinila siya ni Jackson payakap. Sorry kung nahuli ako. Hinayaan niya lamang si Sofia na yumakap dito. I'm sorry sa nangyari noon. I know hindi reason ang salita nagseselos ako kasi mas magaling si Kuya. At siguradong mapapamahal ka sa kanya kaysa sa akin. Kaya ako lang naman nasabi yun dahil mahal kita. At natatakot ako mawala ka sa akin. I didn't mean it that way. Nagseselos lang talaga ako. At alam ko napaka-immature ko nun. Gusto kong bumawi sa'yo, Sofia. Gusto kong ipakita sa'yo kung gaano ako kahanga sa tatag mo. Gusto kong ipakita at paramdam sa'yo ang pagmamahal ko sa'yo. Na ikaw lang ang mamahalin ko at wala nang iba. Liligawan kita. Mahal na mahal kita, Sofia. Nakaramdam ng gaan sa pakiramdam si Jackson nang nasabi na rin niya lahat ng kinikimkim niya. Walang nasabi si Sofia pero ang mahalaga ay hindi ito tumanggi sa kanya. Kaya habang hindi ito bumabalik ay bumabawi siya rito. Malungkot na nagpaalam si Jackson kay Sofia nang kailangan na itong bumalik sa probinsya. Habang nasa biyahe si Sofia, pauwi sa probinsya ay hindi maalis sa isip niya si Jackson. Ramdam niyang bumabawi ito sa kanya. Pero ang hindi lang talaga ako makapaniwala. Papa, ay pareho kami ng nararamdaman. Mahal niya rin ako. Masayang kinuwento ni Sofia ang lahat ng nangyari sa ama. Kairapok naman ang anak kong ito. Gusto ko makilala na ang mapahirapan ko. Ilang buwan na simula nang bumalik ka rito pero hanggang ngayon mahal mo pa rin. Hindi rin naman kita masisisi. Basta siguraduhin mo lang na mahal mo talaga para hindi ka magsisi sa huli. Hindi na kita pipigilan pa sa nararamdaman mo yan. Alam ko naman kung gaano katigas yung ulo mo. Hindi ka rin naman makikinig. Natawa na lamang si Sofia sa sinabi ng ama at hindi inaakala ni Sofia ay sumunod sa kanya si Jackson sa probinsya. Paanong trabaho mo ron? I want to court you. Gusto kong malaman mo na hindi ako nagbibiro. At gusto kong pumayag ang ama mo. Nanatili ng ilang linggo si Jackson doon. Niligawan siya at kinukuha ang loob ng ama niya. Gusto ko siya. Alatang mahal ka. Pagsang-ayon ng ama niya. Etat na po pa. Nais ko yan Nakangiting inilapag ni Jackson ang mga uling. Napangiti si Sofia. Nang makuha na rin niya ang pagsang-ayon ng ama ay parang gumaan ang puso niya. Nilapitan niya ang binata. Madumi ako. Hindi na ito nagreklamo pa nang hinalikan niya. I love you, Jackson. Shit. Mahal na mahal din kita. Kinarga siya nito at inikot sa ere sa sobrang tuwa. Yun ang simula ng relasyon nilang dalawa. Wala palang imposible sa pusong totoong nagmamahalan.
Pinaalam sa kwento na huwag manghusga kaagad ng tao, lalo na kapag wala tayong alam sa kung anong pinagdadaanan nila. Pinakita ni Sofia kung gaano kasarap sa pakiramdam kapag meron kang tiwala sa sarili mo, na magiging masaya ka kapag pinipili mo kung anong gusto ng puso mo. Hindi mo makukuha ang pagmamahal na gusto mong ibigay ng ibang tao sa iyo kung wala ka namang pagmamahal na binibigay sa sarili mo. It is better to lose people than to lose yourself. Wakas. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ako po si Miss Len. Dito lang yan sa Dear Inday. Hanggang sa muli. Hanggang sa muli. Hanggang sa muli. Hanggang sa muli. Hanggang sa muli.